Okay mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam nyo mga kababayan, masamang loob ng mga Duterte, political Duterte, no? Dahil sa ginagawa dito ng mga congressman sa kanila, lalong-lalo na dito kay VP Sara Duterte. At saka galit din sila sa Admin Marcos, siyempre. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagpapabagsak dito, di ba? Hindi nyo naman po kasi masisisi mga sir, yung mga congressman natin. Di ba? Hindi nyo po sila pwede sisihin. Bakit? Kasi yung mga nangyayari po ngayon mga kababayan, yung mga nangyayari po ngayon sa mga Dutertes, ay kagagawan din po nila yan. Di ba? Nung sila ay nakaupo mga kababayan, napakasasa po sila sa kanilang kapangyarihan, kaliwat kanan din yung kanilang mga pangbabatikos, di ba? Lahat po kapag hindi po sa kanila sumasang-ayon, talagang pinapabagsak po nila. Ang katotohanan nga dyan mga kababayan, nung ginusto ni VP Sara Duterte na patalsikin itong si Speaker Pantaleon Alvarez, nagawa rin niya po yan. Bakit? Kasi nga nasa kapangyarihan yung kanyang ama, di ba? Sa kapangyarihan yung kanyang ama, presidente pa nung panahon na yun. Kaya matik po yan, yung lahat ng mga congressman na yan, susunod po talaga sa kanya yan, di ba? Tapos ngayon ito na naman, yung mga budget na hindi niya kaya ipaliwanag. Masisisi ba natin yung mga congressman kung hindi ka bigyan ng budget, di ba? Masisisi ba natin kung bububusiin lahat ng budget na binibigay sa iyo? Pera po ng taong bayan yan eh. Hindi naman pera, hindi nyo naman pera niya yan eh. Ha? Hindi nyo po pera yan na, hindi nyo po sahod yan na kusa nyo lang kukunin na hindi napapaliwanag kung saan ginamit. Di ba? Mga kababayan, malinaw po. Kaya hindi po ang ginagawa po dito, mga nangyayari po ngayon dito, hindi po ito, wala po ito kinalaman sa politika, di ba? O may, sabihin na natin medyo, na, pero, natural lang yan kasi mga politiko kayo eh. Kasi mababahiran po talaga yung pagiging, pagiging politika nyo. Kasi nga, mga politiko kayo lahat, di ba? Bakit kayo iyak ngayon? Di ba? Tulad niya, ito, si PRRD. Ano ba yung mga korupsyon na nagagawa niya? Nandyan yung Parmali, di ba? At kung ano-ano pa, yung EJK, nandyan, di ba? Hindi nga si PRRD, pero nandyan yung mga anak niya. Confidential, 51 billion. Tapos yung iba, talagang kaibigan ng mga drug lord ayon sa mga investigasyon, di ba? Lalong-lalo na itong si VP Sara Duterte, tumanggap ng 14.4 million sa drug lord, sabi ni Antonio Trillanes. Tapos hindi niya kaya ipaliwanag itong nangyayari dyan sa confidential funds, di ba? Kung paano niya ginastos. Pinag-utos na nga ng inutosan na nga siya ng COA na ibalik yung 73 million na hindi maipaliwanag kung saan ginastos. Tapos ngayon itatanggi niya ngayon mga kababayan na pero nung tinatanong siya sa Congress, hindi niya kaya ipaliwanag. Tapos ngayon nagsasalita siya sa media. Ito kanyang sagot mga kababayan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may maling paggamit sa 2022 confidential funds nito. Ginawa nito ang pahayag matapos igiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na impeachable offense umano ang maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo noong 2022. Ito ay matapos maglabas ng Notice of Disallowance sa Commission on Audit o COA sa 73 million pesos ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds. Ayon sa Makabayan Block Solon, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment.
Sagot naman ni VP Duterte, walang maling paggamit ng anumang pondo. Gayunman, hindi anya tumitigil ang political attack ng Makabayan Romualdez Marcos Alliance upang takpan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa. Partikular na ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Samantala, inihayag naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na sinubukan umanong pigilan ni Vice President Duterte ang pagsusumite ng ulat ng Commission on Audit. Mga kababayan, ang sinasabi dito ni VP Sara Duterte ay wala raw mali sa paggamit ng pondo ng kanyang confidential funds. Ano bang wala? Ano to? Nagsisinungaling yung COA? Nagsisinungaling yung COA? Aatakihin ka ng COA? Kitang-kita naman po yung kautusan ng COA na mayroon pang natitira na 73 million na hindi mo ginamit ng maayos. Saan napunta yan? Diba? Ako may naisip na ako saan napunta mga yan. May naisip na ako. Kaya siguro napakarami mga vlogger ang mga nagtatanggol sa iyo, no? Sa totoo lang. Tuloy natin. Ang pagsusumite ng ulat ng Commission on Audit o COA sa Kamara, kaugnay ng confidential funds nito. Natuklasan ito ng mambabatas ng tanungin ng opisyal ng COA. As a matter of fact, may trabaho ang Kongreso na siguraduhin na yung lahat ng ating batas na ipinasa, kasama na po dito ang General Appropriations Act, batas patungkol sa budget, kung saan nagmula ang confidential fund, ay nasusunod ng tama. At ito po ang dahilan kung bakit we invoke our oversight power sa kabila po ng sulat ng OVP opposing compliance doon sa sabina ng Congress. Ayon din sa kongresista, kinakailangang imbestigahan ang posibleng maling paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Tumanggi si VP Duterte na sagutin ang mga tanong ng mababatas kaugnay ng issue sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan. There's reasonable basis to conduct an investigation on the possible misuse of public funds. From my personal standpoint, I think we need to conduct an investigation to really find out if we have basis to pursue that kind of action. Sa September 10 naman, nakatakda ang muling pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan mga kababayan. Nalaman ng mga congressman na sinubukan pa ni Inday, VP Sara Duterte na ayusin, plantsahin kung paano pagtakpan yung mga kapalpakan niya dyan tungkol sa confidential funds. Sinusubukan pa niya ayusin dyan sa COA. Yun nga lang, mukhang naunahan na sila ng Congress. Di ba? Kaya mga kababayan, ang masasabi ko lang sa inyo, hindi po ito paninira talaga Lumalabas lang po talaga ang katotohanan ngayon dahil matagal po pala talaga sila nagpakasasa. Nagpakasasa sa kanilang kapangyarihan dahil mga kababayan takot na takot. Natatakot sila kay PRRD nung panahon na siya pa ay presidente. Di ba? Alos lahat sumipsip dito kay PRRD. Bakit? Kasi kung kakalabanin mo sila, isasama ka sa drug list. Diba? Ganun po sila ka walang hiya mga kababayan. Kaya hindi masisisi ba natin yung mga congressman na to? Hindi po natin pwede sisihin sila. Dahil ang kailangan po ng tao ngayon, ilabas yung katotohanan. Diba? Kung sino ba talaga ang mga Duterte. Diba? Kung sino-sino ba talaga sila. Ngayon, naglalabasan na. Paano ba yan? Ako personally, dahil kaliwat kanan na yung mga lumalabas na kalokohan ni VP Inday Sara Duterte, panahon siguro para i-impeach. Diba? Kailangan na siguro i-impeach yan kasi kung hindi nyo po i-impeach yan,
kayang-kaya pa po nila bulagin yung mga taong bayan, lalo na yung kanilang mga tagasunod. Kung hindi nyo po i-impeach yan, maaari po yan, suportado po ng, ayun niya sa mga narinig natin, talagang suportado po sila ng Chinese. Kaya naman kung mapapansin nyo, yung mga Duterte hindi talaga bumibira sa mga Chinese. Kasi nga, sila po ang sumusuporta dito mga kababayan. Bakit? Dahil kung sila ang mamumuno muli, katulad ni PRRD, ay waging-wagi po yung mga China na yan. Panigurado yung mga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon tungkol dyan sa pagbabalik ng EDCA na yan, ay mawawala po yan lahat. Maglalaho po yan mga kababayan kapag kapag isa sa mga kakampi ni Duterte, ng mga Duterte ang magiging presidente, ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po mga kababayan. Thank you.